Magandang umaga po mga kapatid. Isama natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyon. Pasasalamat ni Marcelo Olandio and family, Alicia Malakas, natatanging kahilingan, Lut and Eileen Bonifacio, Isagani, Ramil and Rondi Agang, Cheryl Hamon, Jan Jeric Padernal, Dayan Garcia, Rowena Reyes, Jeff De La Torre, Morada and Dairit family, Arlene Dagsa, Roelio Madali, maaga at ganap na pagaling ni Susan Marie Pedroso Flores, Marie Grace Pedroso, Beng Del Rosario, Fatima Bernadette, Toribio Veloria Jr., Minoro Anmila Hota, Atisa Carillo, Saoncha Van Hill, Raquel Calupas, kagalingan ng sakit ni Celi Carpio, Emilia Salva. Sa mabilis na pagsugpo at paglunas ng COVID-19 virus, sa kaligtasan at kalusugan ng lahat ng mga frontliners at volunteers, para sa mga kaluluwa, Jacoba, Abonjo, Julian and Francisco Pedroso, Filino, Gloria, Milagros, Angel, Rosario and Natividad Coloma, Pimia Isidro, Ulysses Barcelon Sr., Ruben Flores, Efren Alvarez, Ernesto and Guillermo Almario, Donata Sioson, Maura Pring, Rosario Guillermo, Armando de la Cruz, Benjamin Sr. and Josefina Menguito, Marcelito and Danilo Santos, Emilita Cañaveral, Mario Anchodora Cobos, Antonio Fortunato, Benjamin and Antonio Chua, Sherman J. Mulihon, John Alfred Aragon, Felix and Teresita Lapus, Paustino, Leonila and Ronald Lumawan, Renato Manalastas, Jose Dison Diaz, Magdalena, Celerino, Carlos, Christian, Lorraine Cristiana and Christine Ramirez, Gregorio Pangilinan, Andres Robredilla, Ariel Alungangan, Carlos Arellano, Maria Teresa Lau, Wilfredo Dilia, Pedro Madali, Oliver Harleco, Diosdado Salva, Benjamin Gonzalez, Teopelo Morada, Ignacia, Rosario Sr., Rinaldo Dagsa, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Magsilod po tayo at ating dasalin ng panalangin bago magsimula ang Santa Misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming banal, naririto ako ngayon, isang makasalanan na harap sa iyong dambana. Linisin mo ako sa lahat ng dungis ng kasalanan. Linisin mo ang aking isipan upang ikaw lamang ang aking isipin. Linisin mo ang aking puso upang may tampo kita at madama ko ang init ng iyong pagmamahal. Linisin mo ang aking labi upang ang ngalan mo'y aking masambit at ikaw ay aking matanggap. Linisin mo ang buo kong pagkatao, kaluluwa at katawan, upang ikaw lamang ang aking itangi at sambahin sa araw-araw. Nawa, ang Santa Misang aking dadaluhan ngayon ay makapagpabago ng aking buhay pangkatawan at lalong higit ng aking kaluluwa. Mahal na Birhen, Ina ng Awa, samahan mo ako sa iyong anak. San Jose, patron ng inang simbahan, gabayan mo ako patungo kay Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo na po tayo at sumabay sa pagbungad na awit. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay.
sa pagdating ni Jesus. Naway pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng mga anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo, Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Batiin po natin ang bawat isa. Tayo po ngayon ay pumapasok sa panahon ng Adbyento. Ang una po natin gagawin ngayon ay babasbasan po natin ang korona ng Adbyento at magdadasal po tayo sa unang linggo sa panahon ito ng Adbyento. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo bilang isang pamilya na mag-aasam sa pagdating ng iyong kaharian. Habang sinisimulan namin ang isang patuloy na panalangin sa paghanda sa pagdating ng iyong anak na si Jesucristo, binubuksan namin ang aming puso at aming pinapatuloy ang iyong mapagpalang presensya. Itinatas namin sa iyo ang aming mapagkumbabang sarili at itinatalaga ang aming mapagkumbabang sarili, tinatalaga araw-araw na panalangin sa buong panahon ng Adbyento. Niyanais naming basbasan mo ang koronang ito ng pagpapakilala ng mga linggo ng aming paghihintay. Nawa ang bawat ilaw ng kandila sa koronang ito ay magpakita ng aming paglilinis at pagdadalisay ng aming mga puso at isipan. Nawa ang bawat panalangin sa bawat kandila ay magdala sa amin ng mga pagbabago upang higit na matanggap at mapaghandaan ang aming mananubos kapag siya ay dumating sa kanyang kalwalatian. Amen. Lumuhod po tayo ngayon at ngayon po'y dadasalin natin ang unang panalangin sa panahon ng Adbyento. Unang linggo ng Adbyento, panalangin. Panginoong Diyos, iniilawan namin ang kandilang ito sa unang linggo ng Adbyento bilang pasasalamat sa pagbibigay mo sa amin ng iyong bugtong na anak na si Jesus, na aming pag-asa at kaliwanagan ng mundo. Nababalot ng maraming pag-aalala sa maraming bagay at suliranin sa buhay. Nalilimutan namin na mayroon pang mas mahalagang bagay dito na dapat naming pahalagahan. Inaanyayahan mo kami na imulat ang aming mga mata na maging mapagmatiyag at maging handa sa pagdating ng Panginoon. Itinataas namin sa iyo ang aming pamilya, lahat ng pamilya sa aming parokya at lahat ng naririto ngayon. Naway tanggapin at pahalagahan namin ang kaligtasang ipinagkaloob mo sa amin. Tulungan mo rin kaming maging bukas at handang tanggapin ang aming kapwa, lalo't higit ang mga nangangailangan ng tulong, pagmamahal at panalangin. Ang mahihirap, mga nakakaranas ng pang-aapi at panggigipit, mga napapabayaan ng lipunan, mga nasa kulungan, mga inabandona, ang matatanda, mga may sakit, at mga taong nawawala ng pag-asa sa buhay. Tanglawan kami ng iyong liwanag. Ikaw ang aming manunubos. Umaasa kami
na kami ay iyong ililigtas at makakasama mo sa buhay na walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo ngayon at ating po ngayon sisindihan ang unang kandila ng Adbyento. Mga kandilang may ilaw sa luting ang korona, pag-asa Maraming salamat. Palakpakan natin, Panginoon. sa mundong naghihintay, sa pagpawi ng kadilimay, kasalanay naugasan, bagong buhay ang dulot, siyang saya ng Kapaskuhan. Mga kapatid, iyuko po natin ang ating mga ulo, aminin natin ang ating mga kasalanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan, Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mga pangyarihan, bigyan mo kami ng panindigang tumaak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan. Kami ay makapisan sa iyong pinaghaharian. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Sa unang pagbasa, si Propeta Isaías ay nagtuturong ang pagbagong buhay, ang buod ng paghahanda para sa pagdating ng Panginoon. Ngunit ito ay hindi matatamo ng tao kung hindi niya aaminin ang kanyang mga kamalian at kung hindi niya magtitiwala sa tulong ng Diyos. Ang Diyos lamang ang makapagdudulot ng tunay na pagbabago. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asa at amang aasahan. Tanging ikaw lamang yung nagliligtas nitong aming buhay. Bakit ba, Panginoon, kami dinulutang maligaw ng landas at ang puso namin iyong binayaan na maging matigas? Balikan mo kami iyong kaawaan, ang mga lingkod mo na tanging iyo lamang. Buksan mo ang langit at ikay bumaba sa mundong ibabaw, at ang mga bundok, kapag nakita kay magsisipangatal. Wala pang narinig na Diyos na tulad mo, wala pang nakita ang sinumang tao. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na tumulong sa mga lingkod mo na buong tiwalang nananalig sa iyo. Iyong tinatanggap ang nagsisikap sa mabuting gawa, at ang iyong aral at mga tuntunin ang ginugunita. Nagagalit ka na'y tuloy pa rin kami sa pagkakasala. Ang ginawa namin talagang masama, buhat pa ng una. Ang lahat sa amin pawang nagkasala, ang aming katulad, kahit anong gawin ay dumingdi hamak. Ang nakakawangki ng sinapit namin, mga dahong lagas, sa simoy ng hangin, tinatanga ito at ipinapadpad. Wala kahit isang dumulog sa iyo upang dumalangin. Wala kahit isang lumapit sa iyo na tulong ay hingin. Kaya naman, dahil sa aming salay, hindi mo kami pinansin. Gayunman, Panginoon, aming nalalaman, ikaw'y aming Ama. Kami parang luwad at ikaw ang magpapalayo. Ikaw ang lumikha sa amin, Panginoon, at wala nang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami at tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kirubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, Poong mahal,
iligtas kami at tanglawan. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana. Ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Akitin mo, Panginoong mahal, iligtas kami at tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami't di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami at tanglawan. Tinuturuan ni San Pablo ang mga taga-Korinto kung ano ang tunay na paghahanda para sa pagdating ng Panginoon. Ito ay ang paglago sa kaayusan ng buhay at ang dahan-dahang pagkawala ng kapintasan. Makita sana natin sa ating mga sarili ang mga ito sa banal na panahong ito. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus, sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo'y umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanang ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo, ano pat hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na espiritual, habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Hesukristo. Kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa Kanyang anak na si Hesukristo ang ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Alleluia, 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 alleluia. Tayo pong lahat, pag-ibig mo'y ipakita, lingapin kami sa tuwina, iligtas kami sa dusa. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo, Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo at maging handa, sapagkat hindi niyo alam kung kailan ang takdang oras. Katulad nito'y isang taong umalis upang maglakbay sa malahing lupain. Ipinamamahal ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain, at inuutusan ang batay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating.
Ngayon din naman, maging handa kayo lagi, sapagkat hindi nyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan. Maaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya'y sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnang kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat. Maging handa kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Alleluia, 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 Alleluia. Palakpan natin ating Panginoon sa mabuting balitang atid niya sa atin. Tayo po ngayon pumapasok sa bagong taon ng liturya ng ating simbahan. Kaya bago po siguro ako magnilay at tayo magnilay, batiin po natin ang bawat isa. Happy New Year po sa inyong lahat. Happy New Year sa ating. Palakpakan natin ating Panginoon. Ang taong liturhiya po ng simbahan ay nagsisimula po sa pamamagitan po ng panahon ng Adbyento. At ito po ay natatapos, ang isang taon na ito ay natatapos po sa pamamagitan ng ating pagdiriwang ng Kristong Hari. Kaya last Sunday, ipinagdiwang natin ang Kristong Hari pagtatapos ng ating karaniwang panahon at pumapasok tayo ngayon sa bagong taon sa pamamagitan ng pagdiriwang natin ng panahon ng Adbyento. At isa po sa ating unang ginawa ngayong panahon ng Adbyento ay yung tayo po ay magdasal. At sa pagdadasal natin, sinindihan natin ang unang kandila sa korona ng Adbyento. Ano po ang simbolo ng pagsisindi ng ating kandila? Ang simbolo po niyan ay yung paunawa po sa atin doon sa sinabi sa atin ng ating Panginoon. Paano tayo maghanda? Paano tayo maghanda? So, sabi po ni San Pablo, sindihan ninyo ang inyong mga ilawan. Paano po natin sisindihan yung ating mga ilawan? Meron po siyang tatlong binigay na paraan na pinakita rin sa atin ng Panginoon sa ating Ebanghelyo. Ang una ay yung sinabi niya, kayo ay laging magmamatsyag, to be watchful, magmasid kayo. Ibig sabihin unawain ninyo yung kalagayan ng inyong buhay. Paano ang Panginoon lalapit sa atin? Unawain natin yung ating buhay. Tingnan natin, maging mapagwatsyag tayo. Hindi lang yung para bang nabubuhay tayo na ito lang, kain, tulog, trabaho. Hindi lang yun, kundi magmatsyag tayo. Ano ang kumusta ang ating buhay? Tatanungin nyo, maging matsyag tayo. Kumusta ka na? Ano na ang sitwasyon mo sa iyong buhay? Kumusta na kayo ni Lord? So yan ang mga bagay-bagay na ating bibigyan pasin, maging mamatsyag tayo. And then, yung ikalawang salita na binigay sa atin ay yung dapat tayo ay gising. Kaya yun po yung simbolo ng kandila, noong nag-aapoy, nag-aalab. So yung ating po gising tayo, ibig sabihin yung alert. Pag gising po tayo sa ating buhay, tayo ay alive. Hindi lang tayo nabubuhay, kundi yung buhay natin ay nagiging buhay na buhay. Ito ay sa pamamagitan ng ating paggawa lagi ng pagsunod sa kalooban ng Diyos sa ating buhay. Yung ating maging alive, yung ating pagsasamahan, yung lalagyan natin ng pagmamahal, lalagyan natin ng pag-asa, lalagyan natin ng katapatan yung ating buhay.
Yun yung mga bagay-bagay na magbibigay ng buhay sa ating buhay. Yan waring na hindi lang tayo parang kandilang walang sindi, kundi tayo'y kandilang nag-aalab. At yan pong nag-aalab na kandilang yan ay nagiging makabuluhan kapag tayo ay nasa kadiliman. Lalo tingit kapag brownout, pag meron ka lang sinindihang isang kandila, nagliliwanag ang buong paligid. Kaya po, yan po ang ginawa, tinanong sa atin, yung paghahanda natin, lagi natin tatanong, Father, kailan ba dadating ang Panginoon? Parang hinihintay mo, ano bang eksaktong oras, ano bang eksaktong panahon, ano bang eksaktong bilang. Ang sabi ng Panginoon, sabi sa atin sa Ebanghelyo, hindi nyo alam, maaaring dumating yan, magdadapit hapon, maaaring dumating yan, hating gabi, maaaring dumating ang Panginoon, magbubukang liwayway, maaaring dumating ang Panginoon sa kasikatan ng araw. Hindi natin alam ang oras. No? Pero, ang mahalaga sa atin ay gawin natin na yung oras hindi tayo madiktahan, kundi yung oras natin ay gawin nating makabuluhan. Halimbawa, ngayon, isang oras tayo dito, isang oras. Paano ka nagiging makabuluhan yan? Tatayo, upo ka lang, makikisa ka lang. Hindi. Ilalagay mo ngayon yung sarili sa selebrasyon, sa pagdiriwang natin. Paano mo gagawin makabuluhan ng iyong buhay? No? May oras tayo, pare-pareho oras tayo, pero bakit may sinasabi na sayang yung kanyang oras? Bakit? Sapagkat hindi niya ginawang makabuluhan. Meron siya, pare-pareho tayong oras, pero isa, ginawa niyang maganda yung kanyang buhay. Nagginawa niya makabuluhan yung kanyang buhay. May isang kwento na may dalawang tao nagsibak ng kahoy. Kumuha sila ng kahoy doon sa gubat. And then, pagkatapos parehong oras sila, pagkatapos ng 4 na oras, sila ay bumaba na para pagbili yung kanilang naggapas na mga kahoy. Nakita nung isa, parang doble yung tali ng kahoy niya, ng kaibigan niya. Tinanong niya, wow, parang pareho lang naman tayo ng oras na ginugol na pagkuha ng kahoy. Ano mahalaga? Bakit mas marami kang nakuha dyan? Anong sikreto mo? Sikreto yan, sabi niya gano'n, habang ako'y nagpapahinga, tinatalasan ko yung aking tabak. Sapagkat pagpatalas ng aking tabak, mas marami ang matatabas na kahoy. Ang isa, nagpahinga, pero walang ginawa. Kaya yung kanyang tabak napurul. Konti lang yung kanyang nakuha. Pero yung isa, mas marami. Sapagkat habang nagpapahinga siya, tinatalasan niya ang kanyang tabak para ito ay maging mas makabuluhan. Ganun din po tayo. Huwag lang po natin tignan meron tayong oras sa mundong ito. Tignan natin paano natin ginawang makabuluhan ang panahon at pagkakataon natin. Kaya nga, anumang oras dumating ang ating Panginoon, tayo ay panatag sapagkat alam nating nagbatsyag tayo. Naging alam natin na binuhay nating buhay na buhay ang ating buhay. At alam nating ginawa nating makabuluhan ang oras na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Sa anumang sitwasyon, pagkakataon, at ang ating buhay, gawin natin po yan tatlong yan. Magbatsyag tayo, maging buhay tayo, buhay na buhay sa ating buhay, at gamitin natin ang panahon sa makabuluhang pagkakataon para tayo ay tunay na makapaganda sa pagdating ng ating Panginoon. Amen. Tumayo po tayo ngayon, mga kapatid. Sama-sama po natin pahayag ang pananampalataya. Tayo pong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa,
Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay, inilibing, nanao sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay mabuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin na bayan, ating pagtutukon, Amang naghahandog sa amin ng pananampalataya, dinggin mo ang aming panalangin. Amang naghahandog sa amin ng pananampalataya, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang maihanda nila ang bayan ng Diyos sa pananariwa ng kanilang pananampalataya kay Jesucristo, ang Panginoong darating, manalangin tayo sa Panginoon. Amang naghahanda sa amin ng pananampalataya, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bayan, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang ang kanilang hirap sa panunungkulan ay suklian ng Diyos ng ligaya, lalo na sa nalalapit na pagdiriwang ng ating pagkakristyano bilang bansa, manalangin tayo sa Panginoon. Amang naghahandog sa amin ng pananampalataya, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga kumikilos sa ating mga pagamutan at nagsisikap na supuin ang pagkalat ng COVID-19 at para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kaayusan sa ating lipunan upang puspusin silang lahat na mananampalataya at maging makabuluhan para sa kanila ang paggunita sa pagdating ng pananampalatayang Kristiyano sa ating kapuluan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang naghahandog sa amin ng pananampalataya, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nangangamba sa ating hinaharap, lalo na sa Paskong ito, upang ang pananampalatayang dinala sa ating bayan ng 500 taon na ang nakalilipas ay mapagtibay sa ating mga kalooban at magdala ng kapanatagan sa ating mga kaisipan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang naghahandog sa amin ng pananampalataya, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nanalangin sa simula ng banal na panahon ng pagdating ng Panginoon, upang lalong tumibay ang ating pagpili sa Panginoong Hesus sa harap ng mga pagsubok na dala ng ating makabago at mapaghamong panahon, manalangin tayo sa Panginoon. Amang naghahandog sa amin ng pananampalataya, dinggin mo ang aming panalangin. Lumuhod po tayo ngayon at sama-sama nating dasalin ang Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtam nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong iyong anak na nabubuhay at naghaharin, kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan.
Amen. Mary, help of Christians. Ipanalangin mo kami. San Rafael, Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Ezequiel Moreno. Ipanalangin mo kami. Ama naming nagdulot sa amin ng pananampalatayang Kristiyano, 5 taon na ang nakalipas. Sugo mo sa amin ang iyong Espiritong Banal upang kung paano niya pinukaw ang kalooban ng aming mga ninuno at pinatibay nila San Lorenzo Ruiz at Pedro Calungsod sa harap ng kamatayan, ay bigyan din niya kami ng biyayang laging piliin sa aming buhay ang pagsunod sa manunubos na darating. Ang iyong anak na si Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Tanging alay namin sa pagmo'y aming inihain ang tinapay na nagbibigay ng buhay, ang pagkain ng kaligtasan. Aming Ama, inyong tanggapin ang aming dalangin. Nakaligtas ay aming marating, ito ang aming hiling. Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain, kaligtan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin na nagbigay. Magdulot tunga ito ng katipalang kaligtasan na ngayon pamanay amin ang pinakikinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo at sa Diyos sa inyong puso't diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay nga marapat ay ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinayang mabuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kayo sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magdiningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakabit. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang upay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng Espiritu. Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya inibot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan
na ihandog para sa inyo. Panginoon ko at Diyos ko, ngayon din naman na matapos ang kapunan, nawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niyabot niya ang kalis sa kanyang malagada at sinabi, nagabihin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nagbago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Panginoon ko at Diyos ko, ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayong pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo tinapay nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, Pablo Berilio na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na imlay na may pagkasang sila'y muling mabuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagidapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, Mary, Help of Christians. Kaysa ni San Jose na kabiyak na puso ng ating mahal na Ina. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Makipagdiwang nawa namin pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Ilahad natin ang ating mga kamay, taintib natin dasalin ang panalangin tinuro ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa at para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang nagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Malugod po nating bahagi sa bawat isang kapayapaan. Peace po sa inyo lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos
na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Papalatayin na niyan sa kanyang piging. Panginoon, Panginoon, hindi ako karapat-dapat hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. ay gagaling na ako. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Awa namin mapagmahal, ang pakinabangan nawa namin ng aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang mapanaw, aming mapanaligan ng iyong pagkapalang pagmapakailanman. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa patuloy natin pagsasayos ng ating simbahan. Para po sa ating mga schedules ngayon po, para sa ating po mga schedules sa darating na linggong ito, sa darating pong Huwebes ay first Thursday ng buwan ng Disyembre. Kaya meron po tayong ang ating pong first Thursday devotion sa ating mahal na Mary Help of Christian. Ang ating pong pagmimisa sa first Thursday, kalaki po doon yung pagpapahid ng Santo Olio para sa ating kalakasan at kagalingan. Kaya magdala po tayo muli ng ating mga lagyan para doon po sa langis na ipapahid sa atin, na ibibigay sa atin, doon po natin ilalagay. Kaya yan po ang ating patuloy na paghiling ng tulong sa ating malay na Mary Help of Christian, na tayo po ay palakasin at patatagin sa ating buhay. So sa Thursday po, first Thursday, meron po tayong anointing, Mass with anointing. Pangalawa, first Friday po,
sa dating pong Biyernes, doon po sa mga may nais masutan na eskapularyo ng Sacred Heart, magpalista po kayo sa opisina ng ating simbahan. Ang pagsusot po ng eskapularyo ng Sacred Heart ay gagawin natin sa loob po ng misa sa ganap na alas 6 ng umaga. At ang ikatlo po sa darating na linggo ay First Sunday, Merry Help of Christian Sundays. Dalhin po natin yung ating pong mga devotional handkerchief sa linggo at dalhin din po natin yung ating pong buwanang regalo sa ating mga layna para sa ating alay pagmamahal sa ating mahal na ina. Lumuhod po tayo ngayon. Nasalid po natin ang panalangin, ang paghanda para sa 65 years bilang isang parokya. Ama naming mapagmahal, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa biyaya na ipinagkaloob mo sa amin na kami ay mabuklod bilang isang sambahayan. Ipinakita mo ang iyong katapatan sa kabila ng aming mga pagkukulang at sa mga pagkakataong kami ay nakalimot na ikaw ay aming makasama sa bawat araw ng aming buhay. Mula noong nakalipas na 64 na taon, ikaw ay aming kasama sa lahat ng pagkakataon na nagmahal, gumabay at nanguna sa amin. Ngayon kami ay naghahanda para sa ika-65 taong pagdiriwang ng pagkakatalaga ng aming parokya. Kami ay buong kababaang loob na humihiling na ikaw pa rin ang patuloy na manguna at pumatnubay sa amin. Higit sa lahat, may pagpatuloy at may isabuhay namin ang mga turo at misyon ni Kristo na nakikiisa at nagbubuklod bilang isang sambayanang Kristiyano na nakikisalo sa katawan at dugo ni Kristo. Lagi mong ipaalala sa amin na ang bawat araw na iyong bigay ay isang biyaya at pagpapasalamat mula sa kagandahang loob ninyo. Pagindapatin mo na maging tunay na makabuluhan na aayon sa inyong kalooban at maging mabunga ang aming mga ginawang paghahanda. Sa pamamagitan ng matamis na pangalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo at sa tulong ng mga panalangin ng aming mahal na Inang Mariang mapag-ampon ng mga Kristiyano. Amen. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyo ko ang mga ulit-ilingin ng pagbabasbas. Patatag ginawa kayo ng Panginoon sa pananampalataya. Paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ang inyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Merry Help of Christians. Ipanalangin mo kami. Nayali na po natin ang manalamis at taglay sa inyong pag-alis, ang pagmamahal ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat sa Diyos. Alang araw ang liwanag, matatanaw ng bulag, ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina.